Amen? And so today po, I want to introduce someone. Ngayong umaga, I'd like to introduce to you someone. Okay? So ngayong umaga, I want you all to open your eyes, to open your ears, because yung pag-uusapan natin ngayong umaga ay napakahalaga. And I'm praying to God, hindi lang po kayo makinig, hindi nyo lang siya makilala, hindi nyo lang siya mapakinggan. Pero ngayong umaga, ang panalangin ko po is maranasan po natin siya. Amen. Siya po ay ating ma-encounter, siya po ay ating makilala ng malalim, ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Because when we talk about this person, amen, ang akala po ng ilan, siya po ay konsepto sa loob po ng church, sa loob ng simbahan. Akala ng ilan, siya po ay ideya lang, o siya po ay emosyon, o hype sa loob po ng church. Pero pag pinag-usapan po natin ang banal na Espiritu Santo, ang Holy Spirit po, ang Holy Spirit po ay isang persona. Can you say persona? Sabihin nyo nga po, Holy Spirit. Amen. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Amen. Now, no si Jesus Christ po ay nag-resurrect, umakyat po sa langit. Amen. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay pinako sa krus, pagkaraan ay namatay. 3 araw, pagkatas po nun ay nabuhay ulit, umakyat sa langit. Ang Panginoong Jesus po ay umakyat sa langit, at ang pangako niya po sa atin, His promise is the Holy Spirit. Ipinangako niya ang banal na Espiritu Santo, na kung hindi po siya aakyat, hindi yan bababa. Amen? And so, ang question po natin ngayong umaga, listen, who is the Holy Spirit? Sino ba ang banal na Espiritu Santo? Marami ang nakakarinig tungkol sa Holy Spirit. Maybe some of you today, first time narinig ito. Amen? O maybe some of you today, hindi alam kung sino ito at hindi pa nararanasan itong banal na Espiritu Santo na ito. Amen? Marami nakakarinig, look at me, marami nakakarinig tungkol sa Kanya, pero hindi po lahat nakakakilala ng personal sa Kanya. Naririnig po ba ako sa dulo? Malinaw? Amen? Hindi lahat kilala siya. Naririnig lang pero hindi siya kilala personally. Amen? Una sa lahat, lilinawin ko lang po, ang Holy Spirit po hindi siya feeling. Hindi siya yung kapag napuspos ka, pakiramdam lang. Ang banal na Espiritu Santo po ay persona. He is a person. He is God. Say amen. Now, ipakilala po natin ngayon ang banal na Espiritu Santo. Unang-una, ang Holy Spirit po, He is God. Holy Spirit is God. Who is the Holy Spirit? God. He is God. Amen? Ang Holy Spirit po ay ang ikatlong persona ng Diyos, ng Trinity. Father, Son, and the Holy Spirit. We only have one God in 3 person. Yung tatlong personang iyon, yun ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Amen? You can read about the Holy Spirit in the Bible. You can read about the Father in the Bible. You can read about the Son. Hindi natin pwedeng i-deny na wala ito eh. At yung tatlong pong yan, hindi po sila nagbabanggaan ng kapangyarihan po nila. They work as one. Because they are one in 3 person. They are God. Actually, isang God nga lang eh. Sa tatlong persona eh. Father, Son, Holy Spirit. Yung pag-ibig ng Diyos nagmanifest sa tao sa pamamagitan po ng kanyang anak, bumaba mula sa langit. Tapos, nung umakyat ng Panginoong Jesucristo, ang manifestation ngayon ng kapangyarihan nila ay ang Holy Spirit. Sino po ang gumagalaw sa atin ngayon? Ang banal na Espiritu Santo. Amen? You say amen. Sabi ng Matthew 28 verse 19, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Again, pinangalanan, tatlo sila, tatlong persona nila, iisang Diyos. Hindi po siya mas mababa. Hindi po siya parang assistant lang. Siya po ay ganap na Diyos. Pag nabasa po ninyo ang Acts chapter 5, okay? Ito po yung panahon na kung saan si Ananias po ay nagsinungaling sa banal na Espiritu Santo. Amen?
Si Ananias at si Sapphira ay nagbenta po ng lupa. Nung panahon po nilang yun, nagbebenta sila ng ari-arian. Actually, hindi po masama nung panahon nila magbenta ng lupa at hindi rin po masama magbigay ng hindi buo. Ang masama po nilang ginawa is nagbigay po sila, nagsinungaling sila na binigay po nilang buo. Well, in fact, hindi po nila binigay ng buo. Ang sabi po ni Pedro sa kanila, hindi kayo nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling kayo sa Diyos, sabi ni Pedro. Kalaunan, Acts chapter 3, malinaw, sinabi ni Pedro, bakit ka nagpalinglang sa kaaway? Bakit ka nagpadaya sa diablo? Bakit ka nagsinungaling sa banal na Espiritu Santo? You know what happened to them? Ang nangyari kay Ananias, pag binasa mo yung Acts chapter 5, ang nangyari kay Ananias, pagkaraan niyang marinig, you have lied to God, sabi ni Pedro, bumaksak po si Ananias. Pagkaraan ng 3 oras, bumaksak na matay. Pagkaraan ng 3 oras, sumunod yung asawa, bumaksak na matay. You see? Nung panahon po nila, grabe po ang Holy Spirit nung panahon nila. Umakyat na po ang Panginoong Jesucristo niya na, pero grabe po ka-activated ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Yung tao, wala silang ginawa, hindi nila hinawakan, hindi nila tinulak, hindi nila pinagkaisan, hindi nila binugbog. Bumagsak na matay. So that is what we call divine judgment ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya sabi ni Pedro, wag mong linlangin ng Diyos, wag kang magsinungaling sa banal na Espiritu Santo, hindi mo kilala yan. Naintindihan niyo po ako? You say amen. He is God. Sabihin niyo, God. He is God. Amen? He is God. That's number 1. Sino si Holy Spirit? Holy Spirit is a person. Pagka sinabi natin persona, ibig sabihin, merong personalidad. Meron siyang isip, meron siyang damdamin, meron siyang kalooban. Amen? John 14:26, He will teach you all things. So si Banal na Espiritu Santo, nagtuturo po yan, amen? Gumagabay po yan, sumasaway po yan. Yan ang ginagawa niya. Kaya sa Ephesians chapter 4 verse 30, sabi doon, do not grieve the Holy Spirit. Kasi tayo po, dahil po sa ating kasalanan, dahil po sa ating pagsuway, dahil po sa ating hindi pagsunod, nasasaktan po natin ng Holy Spirit because He is a person. Isa po siyang persona. Amen? Kung hindi yan persona, hindi yan masasaktan eh. Kung hindi yan persona, kung hindi yan Diyos, hindi yan masasaktan ng kasalanan natin eh. He cannot be grieved by anything na gagawin po natin. Kaya lang, He is a person. Are you here? Na kung persona siya, look at me, kung persona siya, meron siyang damdamin, meron siyang will, meron siyang kalooban, ibig sabihin, look at me church, kung persona siya, pwede mo siyang kausapin. Kung persona siya, pwede mo siyang sundin, pwede mo siyang kaibiganin. Amen? Pwede mo siyang pakinggan. Because the Holy Spirit is a person. Are you here? You say amen. Say amen. Number 3, ano pa? The Holy Spirit is our helper. He is God. He is a person. He is our helper. Amen? Tinawag siya ni Jesus na helper natin. Ang Greek word po ng helper, parakletos. Amen? Pagka sinabing helper, hindi ibig sabihin utusan. Hindi ibig sabihin katulong. Amen? Hindi lang utusan, pero helper na kasama nating tumatayo kapag tayo po ay nahihirapan. Say amen. Say amen. John 14:16, I will ask the Father, He will give you another helper. Ibig sabihin, kapag mahina tayo, merong tumutulong sa atin. Kapag hindi natin alam paano manalangin. Amen? Kapag di mo alam kung anong ipagpe-pray mo, nakuha niyo po, siya ang nagpe-pray para sa atin. Amen? Yung groans, words cannot express. Yung minsan nananalangin ka, tulo lang yung luha mo.
walang salita. Pero yun po ay, dahil po sa banal na Espiritu Santo, yung panalangin mo na walang salita, yun ang nakakarating sa langit. Alam ng Panginoon ang panalangin natin na pinuhunanan po natin ng iyak at luhod. Amen? Kasi the moment we cry to God nang wala pong masabi, nang puro iyak na lang, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Binibigyan niya tayo ng kakayanan na maka-access sa langit. Kahit wala tayong kakayanan o kalakasan. Kapag litong-lito tayo, sinong tumutulong sa atin? Sino ang gumagabay sa atin sa panahon ng ating kalituhan? Kapag sugatan tayo, sinong umaaliw po sa atin? Kapag nagkakasala tayo, sinong nagtutuwid sa atin? Ang banal na Espiritu Santo, grabe. Ang Holy Spirit ay here. Kaya hindi po tayo nag-iisa sa ating buhay Kristiyano. Ang Holy Spirit, hindi lang siya helper dahil mahina tayo, pero dahil ayaw ng Diyos na mag-isa tayo, kailangan natin ng helper. Are you here? Say amen. Say amen. Say amen. Pang-apat, the Holy Spirit lives in us. Ang banal na Espiritu Santo po ay nabubuhay sa atin. 1 Corinthians 6:19, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan daw po natin ay templo ng banal na Espiritu Santo. You say amen. Ibig sabihin, etong katawan natin to, hindi lang siya bumibisita sa atin tuwing linggo. Hindi siya bisita natin. Siya po ay residente sa ating buhay. Kapag sinabing ang katawan po natin ay templo, ibig sabihin, nananahan, tumitira po sa atin ang banal na Espiritu Santo. Amen? You say amen. Kapag tinanggap po natin si Kristo, kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi lang siya nasa paligid mo, hindi lang siya nasa tabi mo. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, siya ay nasa sa loob. Siya ay nasa buhay po natin. Ang Diyos mismo ay nasa sa atin. The Holy Spirit lives in us. Say amen. Say amen. As number 4, sino ang banal na Espiritu Santo? The Holy Spirit changes and empower us. 2 Corinthians 3:18, He transforms us. Hindi lang niya inaayos yung labas, pero ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo, binabago niya din ang loob. Kaya ang bunga ng banal na Espiritu Santo, hindi mo pinipilit yan sa isang tao. Hindi mo pinipilit yung gawa ng banal na Espiritu Santo sa isang tao. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu Santo ang mismong babago sa'yo. Amen? Kusayang lilitaw sa mga tao na pinanananahan ng banal na Espiritu Santo. Andiyan ka? Say amen. Sabi ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kaya hindi lang siya pang-altar. Hindi lang siya pang-Sunday. Siya po ay pang-araw-araw po sa ating buhay. Ang Holy Spirit po, Holy Spirit is God with us. Holy Spirit is God in us. The Holy Spirit is God working through us. Kaya hindi mo lang siya dapat kilala. Kailangan kasama din natin siya because He changes us and He empowers us. Are you here? Say amen. Kaya ang tao na tumanggap sa Panginoon at may banal na Espiritu Santo, noon, ang daling magalit. Dahil sa banal na Espiritu Santo, ngayon, may self-control na. Dati, alipin ng bisyo. Ngayon, alipin na ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos. Dati, puro takot ang buhay. Pero ngayon, may pananampalataya na. Amen? The Holy Spirit, why? Bakit nagkakaganon? Amen? Kaya yung nagbago ako at nagbago ka, hindi dahil sa'yo. Dahil sa gawa ng banal na Espiritu Santo, sabi ng tao, ang hirap mo nang baguhin Sabi ng tao, hindi ka na magbabago. Amen?
Hinusgahan na tayo ng tao na mahirap na tayong baguhin. Pero dahil sa Holy Spirit, nagbago tayo. Amen? Yung dating drug addict, ngayon, nasa Panginoon na. Kung sasabihin ng mundo, yung drug addict hindi na makakilala sa Diyos, talagang hindi na. Kasi luto na ang utak sa droga eh. Tama? Masahol pa sa baliw, kung sabihin natin. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa Holy Spirit, binago ka and empower ka pa. You see? You say amen. Kaya, hindi lang po siya ideya. Hindi lang siya konsepto. Hindi lang siya emosyon. You say amen. Siya po ay Diyos. Siya ay persona. Amen? At siya po ay nabubuhay kasama po natin. Yan ang banal na Espiritu Santo. You say amen. And so today, the Holy Spirit is with us. Kasama po natin ang banal na Espiritu Santo ngayong umaga. You say amen. Kwento ko lang po in Acts chapter 2. Pagkatapos po ng outpouring ng banal na Espiritu Santo sa Acts chapter 2, alam niyo nangyari sa church? Kasi first time yan eh. Sa Acts chapter 2, mababasa mo yung intro, yung entrance ng Holy Spirit sa New Testament. And you know what happened? After the outpouring of the Holy Spirit, there's a violent wind. Bumaba po. Bumaba po ang violent wind. Umikot po ang isang malamig na hangin sa paligid po nila. Pang, pang, pang. That's mga dilang apoy ang nakita po sa ulunan ng mga apostol. And now they are speaking in tongues. Nung marinig ng mga tao sa paligid nila, nung time pong yun, may piyesta. Ang dami pong taga-ibang bansa, ibang nasyon ang nandun sa lugar. Lahat po ng disipulo, they are speaking now in tongues, in different languages. All people around them nagtataka, bakit nila sinasabi yung lingwahe namin? Bakit nila binabanggit yung aming lingwahe? It's because of the Holy Spirit. Pagkaraan ng outpouring po ng Holy Spirit, hindi lang numero ang nadagdag sa church, pero meron po at napakaraming buhay ang binago ng Diyos. Nung pagkatapos po ng outpouring, lives are changed. Believers are empowered. Repentance and salvation follow. Hindi nila pinipilit kasi makapangyarihan ito eh. Makapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Biruin mo mga dating duwag, pero ngayon naging matapang. Dati makasarili, pero ngayon naging mapagbigay. Mga dating pasaway, pero ngayon nabubuhay para sa Panginoon. Ano nangyari sa kanila? What happened to them, church? The Holy Spirit came upon them. Yun ang nangyari. At ang resulta sa Acts chapter 2, isang church na buhay. Isang church na nagkakaisa. Isang church na may malinaw na layunin. The church becomes alive and united. Pag binasa po natin, eto nangyari sa kanila. Pagkaraan po nun, nung manifestation, Acts chapter 2, basahin po natin. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Sabi sa verse 42, they were continually devoting themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. After po yan ng outpouring, everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. Verse 44, and all the believers were together and had all things in common. Next. And they would sell their property and possessions and share them with all to the extent that anyone had need. Verse 46, day by day continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of the heart, praising God and having favor with all people. Verse, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Yan ang nangyari sa kanila pagkaraan po ng outpouring ng banal na Espiritu Santo. Now, my question is this:
how does the Holy Spirit work? Paano gumawa ang banal na Espiritu Santo sa kanila? Meron po akong napansin na ginawa po ng Holy Spirit po sa kanila. Una, nahin na natin. Number 1, they had hunger for the Word of God. Nung binabaan po sila ng Holy Spirit, nagkaroon po sila ng gutom. Sabihin niyo hunger. Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Sino dito, nagutom ka na, meron kang craving sa isip mo. Iniisip mo sa isip mo, kakain ako ng pizza. Amen? Alam mo yun, yung nagkikrave ka ng pizza. Pero ang binigay sa'yo, bayabas. Ang binigay sa'yo, noodles. Pero hindi ka masatisfy kasi sa isip mo, ang gusto mo, pizza. Naaamoy mo na, napipicture mo na siya, na-imagine mo na, naghihiwalay yung naghihiwalay at mahaba yung yung keso. Cravings, are you here? Say amen. Say amen. Amen. Ganon yung sinasabi nating hunger for the Word of God. Kapag ang banal na Espiritu Santo po ay kumilos sa isang tao, nagkakaroon siya ng gutom sa salita ng Diyos. Have you read the Bible? Sino nakabasa na ng Biblia? Sino nakabasa ng Bible cover to cover? Ako po, nabasa ko na po ang Bible cover to cover. Kaya lang, hindi ko po inaral. Iba kasi yung binasa ko sa inaral ko. Amen? Nung panahon po nila, paano gumawa ang Holy Spirit sa kanila? They were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Ibig sabihin, hindi po entertainment ang sentro po ng church, ang sentro po ng early church. Pero ang sentro po ay ang salita ng Diyos. Ito ang sentro. Gutom sila sa Word of God. Gutom. Bakit sila gutom? Kasi araw-araw eh. Bakit sila gutom? Kasi inaraw-araw po nila. Bakit? Kasi alam nila, kailangan ng kaluluwa nila, yung banal na, yung Word of God. They need the Word of God to live and to grow. Amen? You say amen. You say amen. Natural yung uhaw. Natural yung gutom po nila sa salita ng Diyos. Jeremiah 15:16. When your words, sabi doon, when your words came, I ate them. They were joy and my heart's delight. Ang sabi ni Jeremiah, ang salita po daw ng Diyos ay parang pagkain. Amen? Yung pagkain, they keep our body alive, right? Pero yung salita ng Diyos, they keep our spirit alive. Ang salita ng Diyos ang bumubuhay ng ating spirito. Ang pagkain ng bumubuhay ng ating katawan. Amen? Ano po sabi ng Matthew 4 verse 4? Man shall not live by bread alone. Ang tao hindi lang po nabubuhay sa tinapay, but by every word that comes from the mouth of God. Say amen. Ako po, kapag ka po hindi ko po nauna ang devotion ko for the day, mabigat ang buong araw ko. Sino nakaranasan ng ganun? Yung hindi ka nakapag-devotion, yung nahuli yung devotion mo, parang nag-devotion ako na parang alas 3 na, alas 4. Pagpasok ka ng office, ang bigat-bigat ng araw ko po. Ang bigat-bigat. At ang sabi ko sa sarili ko, sana inuna ko siya. Sana inuna ko muna yung Word of God. Alam niyo po kung bakit? Buong araw hindi po ako masaya. Buong araw hindi po ako satisfied. And then, na-realize ko, totoo, hindi ka mabubuhay by bread alone eh. Amen? Hindi ka kayang isatisfy ng kayamanan, hindi ka kayang isatisfy ng popularity, hindi ka kayang satisfy ng fame, hindi ka kayang isatisfy ng mundo. Kasi darating ka pa rin doon sa punto na alam mo, ang Word of God lang ang magsasatisfy sa'yo. Why? Because the Word of God gives you peace. Biruin mo, kung inuna ko yung Word of God, meron akong peace of mind.
meron akong joy, meron akong happiness, meron akong self-control. Magulo yung paligid ko, pero meron akong kapayapaan sa puso. At wala kang ibang hahanapin eh. Hindi mo hahanapin yung ibang bagay na kayang isatisfy ng mundo kasi alam mo, sa kaluluwa mo, yung salita ng Diyos ang magsasatisfy sa'yo. Kasi walang ibang mas mahalaga kundi yung payapa tayo eh. Amen? Payapa yung loob natin. Kaya totoo. Totoo yan eh. Man don't crave for wealth. Man don't crave for popularity. Man don't crave for money. Man crave for peace. We crave for joy. We crave for what? For happiness. Yun ang kinikrave natin. Ay hindi kayang ibigay ng mundo. Na tanging ang salita ng Diyos lang ang makapagbibigay po sa atin. Say amen. Say amen. Kaya hindi po tayo lalago spiritually kung Sunday lang po yung naririnig nating word. Hindi tayo lalago kung Wednesday lang. Paano tayo lalago? Lalago tayo kapag araw-araw meron tayong salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi ka nga nakakalimot magtanghalian eh. Hindi ka nga nakakalimot mag-toothbrush. Yung word of God pa. Say amen. Kaya ang tanong, may hunger ba ako sa salita ng Diyos? O busog na busog ako sa social media, pero gutom na gutom yung aking kaluluwa? Paano malalaman na gutom ang kaluluwa mo? Paano malalaman na uhaw yung kaluluwa mo? Kasi pwedeng ang tsura ko mataba ngayon, pero malnourished yung kaluluwa ko. Tama? Hindi nakakita ng tao kung gaano ka malnourished spiritually eh. Pero paano mo makakita? Mainit lagi ulo mo. Lagi ang dali mo magalit. Nakakaisip ka na ng hindi maganda. Di ba? Ang dami mo ng iba eh. Iba yung guided tayo ng salita ng Diyos sa ating buhay. Say amen. Say amen. Kaya huwag natin gutumin yung ating buhay. Spiritual life natin. Makain ka para tumaba at para maging healthy. I-feed mo din yung spirito mo. You need the Word of God. Say amen. Ano pa? How does the Holy Spirit work? Nung panahon po nila, napansin ko po na dahil po sa Holy Spirit, nagkaroon po sila ng strong at genuine fellowship. Because sabi doon sa verse, they were continually devoting themselves to the apostles' and to fellowship. Andiyan ka? Say amen. Ang Holy Spirit po ang sentro. Tingin. Ang central truth in Christian fellowship. Kung walang Holy Spirit sa fellowship po natin, bale wala. Ang fellowship po natin is not about togetherness. Ang fellowship po natin, it is about being spiritually united. At kaya tayo nagiging united, it is because of the Holy Spirit. Are you here? Say amen. Say amen. Para magkaroon tayo ng strong at genuine fellowship, we need the Holy Spirit. Amen? Biruin mo, magkakaiba tayo ng edad, magkakaiba tayo ng status, magkakaiba tayo ng profession, background, upbringing. Tama? Pero bakit united tayo in spite of diversity? Bakit tayo iisa kahit magkakaiba tayo? Dahil sa banal na Espiritu Santo. Noong panahon po nila, napansin ko, amen, hindi lang sila magkakasama sa church. Sila po ay magkakasama sa buhay. Ang Holy Spirit po ang nagluwal sa kanila, sa pamilya ng Diyos. Kaya tayo po, we were born into the family of God because of the Holy Spirit. May kainan, may tawanan, may kwentuhan, pero meron ding iyakan, meron ding damayan, meron ding bayanihan. Parang tunay na pamilya. Biruin mo, hindi tayo magkakapamilya, pero para tayo magkakapamilya, higit pa. Dahil saan? Dahil sa banal na Espiritu Santo. Romans 12:5, so in Christ, we, though many, form one body,
and each member belongs to all the others. We are one. We are many, yet one in Christ. Amen? Parang katawan. Ang daming parte. Pero lahat ng parteng yan, they work as one. Hindi pwedeng mag-work ng solo niya, yung mata. Hindi pwedeng mag-work mag-isa niya, yung kamay. Yung lahat ng parte ng katawan natin, nag-work yun as one body. Say amen. Say amen. We belong to all others. Ano ibig sabihin? Tinawag tayong maglingkod. Tinawag tayong mag-alaga. Tinawag tayong magsuportahan sa isa't isa. Amen? Meron bang katawan? Oy, mata, ayaw na kitang suportahan, tusukin kita dyan. Oy, kamay, ayokong gumalaw ka, bahala ka dyan. Sino naapektuhan? Yung buong katawan. Kaya kapag may isang katawan mo nasasaktan, masakit eh. Ramdam ng buong katawan eh. Amen? Say amen. Kaya kapag nananalo ka sa buhay, may isang kapatid na nananalo sa buhay, di ba? Ang pakiramdam natin, nananalo rin tayo. Kapag isang kapatid nasasaktan, anong pakiramdam natin? Nasasaktan din tayo. Pag ang isang kapatid napipighati, anong ginagawa natin? Napipighati rin tayo kasama niya. Amen? Bakit nagiging posible yun? Bakit nagiging strong at genuine ang fellowship? It's because of the Holy Spirit. Say amen. Say amen. Naintindihan niyo po ako? Say amen. Anong meron? Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ano ibig sabihin yan? We are what? We are shaped. Tayo po ay hinuhubog through relationships. At ang Diyos po natin ay gumagamit ng mga tao para i-refine yung character natin. Do you agree? Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para ayusin po yung ating pananampalataya at bigyan tayo ng wisdom. Say amen. Kaya ang buhay Kristiyano po, it's live better together. Amen? Kagaya nila, nung unang church, Acts 2, araw-araw sila magkakasama. Bahay-bahay yun, magkakasama sila. Nagbe-breaking of bread sila, araw-araw may buhay ang samahan po nila. Amen? Bakit? Dahil sa banal na Espiritu Santo. Say amen. How does the Holy Spirit work? Una, binibigyan kayo ng hunger. Pangalawa, nagkakaroon kayo ng strong and genuine fellowship. Pangatlo, anong ginagawa ng Holy Spirit? Pangatlo, the Holy Spirit allows us to remember Christ. Remembers Christ. Ang banal na Espiritu Santo ang nag-e-enable sa atin para maalala natin si Kristo. Ano sabi doon sa verse? They were continually devoting themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, and to breaking of bread. Ba't tayo nagbe-breaking of bread? Ang breaking of bread po natin ay pag-alala kay Kristo. Ano sabi niya 1 Corinthians 11:24? Do this in remembrance of me. Yun ang sabi ng Panginoong Yesus eh. Gawin niyo yan sa pag-alaala niyo sa akin. Amen? Kung magbe-breaking of bread kayo, alalahanin niyo ako. Kagaya ng isang family meal. Di ba kumakain tayo, pamilya? Di ba kapag kami namatay na isang pamilya po natin, nag-gather pa rin tayo, inaalala natin yung namatay nating pamilya? It is not about the food. Tama? It's about the care. It's about the conversation we have. It's about the bond. Kaya tayo nagkakainan. Tama? Ganon din sa Panginoon. Sabi ni Lord, mag-breaking of bread kayo para maalala niyo ako. Kasi bakit? May tendency tayo, church, na dahil sa sobrang busy natin, sa sobrang dami nating gawain, makalimutan natin si Kristo. Tama? Makalimutan natin si Lord kahit nasa loob tayo ng church. Makalimutan natin ang Panginoon kahit ang dami nating ginagawa. Pero ang Holy Spirit, siya ang nagpapaalala sa atin.
about the teachings of Christ. Siya ang nagpapaalala sa atin about Jesus' love and sacrifices. Siya ang nagpapaalala sa atin about God's promises. Say amen. Anong pinapaalala niya? Anong ipinapaalala niya sa atin? Maalala natin yung nakaraan nating buhay, saan tayo dinampot ng Diyos, at nasa na yung kalagayan natin ngayon. Na kapag naaalala ko yung dati kong buhay, napapahaleluya ako. Na kapag naaalala ko yung dati kong buhay, mapapa-thank you Lord ako. Bakit? Walang taong gustong bumalik dun sa dating buhay niya eh. Gusto mo ba bumalik ka dun sa dating adik ka? Gusto mo ba bumalik ka dun sa dating buhay mo na prostitute ka? Wala kang halaga? Walang taong gugustuhin bumalik sa dating buhay. Pero dahil sa Holy Spirit, every time maaalala mo yung dati mong buhay, hindi mo gustong bumalik. Dahil sa Holy Spirit, every time maalala ko yung Pasko, nagpapasalamat ako sa Panginoon at magpapatuloy ako dahil ayaw ko nang bumalik doon. Amen? You say amen. Dahil sa Holy Spirit, naaalala natin kung ano yung ginawa ni Kristo. Anong ginawa ni Kristo sa krus? Ang krus po, simbolo ng biyaya ng Diyos sa atin yan eh. Amen? Dahil po sa banal na Espiritu Santo, we anticipate the future. Alam natin, darating ang panahon, babalik ang Diyos, babalikan niya tayo. Kaya pag nakalimutan natin si Kristo, walang direksyon ng buhay natin. Si Kristo ang dahilan, bakit meron tayong gawain? Si Kristo ang dahilan, bakit may church? Si Kristo ang dahilan, bakit tayo nagsasama-sama? You say amen. You say amen. Amen. Ano pa? Napansin ko din po, okay? How does the Holy Spirit work to them? They have intense and consistent prayer. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching, that's number 1, to the fellowship, number 2, to the breaking of bread, number 3, number 4, to prayer. Marami marunong mag-pray, pero hindi lahat effective. Marami marunong manalangin, pero hindi powerful. Say amen. Say amen. Bakit? Paano, pastora, nagiging effective at powerful ang panalangin? Paano nagiging effective? Tanong niyo sa akin kung paano. Kapag ka ba eloquent yung panalangin ko? Kapag ka ba yung panalangin ko, dami ko sinabi, powerful na? Kapag ka ba ang dami ko magagandang nagra-rhyme pa ng mga words na lumabas sa bibig ko, effective na? Gano'n ba nagiging effective ang panalangin natin? Ano sabi ng verse? James 5:16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Bakit? Alam ng righteous, manalangin ng tama. Alam ng righteous, manalangin ng kalooban ng Diyos. Amen? Bakit powerful ang panalangin nila? They pray God's will. Eh kung ikaw nag-pray ka, mamatay na yung katabi mo, sasagutin ka ba ng Diyos? Hindi. Tama. They know how to pray to God. You say amen. You say amen. Pag matuwid ang buhay natin, righteous, pag matuwid ang buhay mo, pag may katuwiran ka, natural, sagutin ng Diyos ang panalangin mo. Tama? Eh dami, pastor, ikaw na mag-pray. Ikaw na lang mag-pray kasi effective kang mag-pray. Eh bakit nagiging effective ang prayer ng kahit sino? Magiging effective pag nabuhay tayo ng matuwid. You say amen. Pag matuwid ka bang nabubuhay, magpe-pray ka ng masama para sa kapwa? Hindi. Magpe-pray ka ng mabuti. You say amen. Ano sabi ni Lord? 1 Thessalonians 5:17, you pray without ceasing. Ano yung sabihin ng ceasing? Huwag tayong huminto. Ito, mahirap nga to eh. Manalangin ng walang hinto eh. Ang hirap na nga mag-invite ng mga tao para mag-pray, walang hinto pa. Para mag-pray ka ng walang hinto, walang humpay, kailangan mo ng Holy Spirit. Say amen. Eh yung 5 minutes nga na nag-pray ka, bukas na yung amen eh.
Nag-pray ka ngayon, bukas na, ay, amen. Amen? Say amen. Pagka humina ang panalangin natin, humihina ang kapangyarihan natin. Tama? Kasi ang prayer po, hindi lang siya habit. Ang panalangin po ay armor. Ang panalangin po ay sandata. Ang panalangin po ay regalo ng banal na Espiritu Santo. Amen? James 4:7. Resist the devil and he will flee from you. Amen? The moment na nakita na tayo ng diablo nakaluhod sa panalangin, nagtatakbuhan na po yan. Kaya ang church na nananalangin, ang kaaway, tumatakas. Say amen. Say amen. Amen? Napakagandang bunga ng banal na Espiritu Santo yun eh. Burahin mo, pagkaraan ng outpouring ng Holy Spirit, they become hungry to the Word of God. Pangalawa, ano nangyari sa kanila? They had strong and genuine fellowship. Pangatlo, they remember Christ always. Pang-apat, ano nangyari? They have intense and consistent prayer. Grabe yung outpouring ng Holy Spirit sa kanila. Amen? Ano pa? Number 5. Ito pa, yung gawa ng Holy Spirit sa early church. Nagkaroon ng evident power of God. Verse 43, look at this. Everyone, look at me, was filled with awe at the many wonders and signs done by the apostles. Andiyan ka? Napuno ng takot, namangha ang marami dahil sa mga himalang ginagawa ng mga apostol. Everyone was filled with awe. Say awe. Amen? Imagine, yung isang tao nakakagawa ng imposibleng bagay. Pag ang isang imposibleng bagay ay nagawa ng isang ordinaryong tao, ang tawag natin doon, God's work eh. Say amen. Hindi gawa ng tao yun, gawa ng Diyos. Say amen. Kaya nung panahon po nila, pumapasok pa lang po sila ng church, ramdam na nila yung banal na Espiritu Santo. At dahil doon, meron silang banal na pagkatakot. Meron po silang reverence sa presence ng God. Meron po silang paggalang sa Holy Spirit. Amen? Ang early church may expectant heart. Nag-i-expect sila. Meron silang pusong surrendered sa Diyos. Meron po silang pagsambang totoo. Say amen. Say amen. Bakit meron nun? Meron dahil si Holy Spirit gumagawa po sa kanila. Si Holy Spirit nasa kalagitnaan po nila. Zechariah 4 verse 6. Not by might nor by power, but by my Spirit says the Lord. Hindi ako, kundi ang banal na Espiritu Santo. Hindi gawa ko, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Kaya kapag totoo, look at me, pag totoo yung devotion mo, pag totoo yung panalangin mo, pag totoo yung pagbabasa mo ng Biblia, pag totoo yung nababago ka nung ginagawa mo, amen, ang kasunod nun, demonstration of God's power. Say amen. Kasi you cannot fake God's power eh. You cannot fake God's power with fake devotion. Tama? Pwede nating pikein ng ilaw, pwede nating pikein ng spotlight, pwede nating pikein ng smoke, pero hindi natin pwedeng ipeke ang presence ng God. Amen? Kahit wala yan, magmamanifest ang Diyos sa kanyang banal na kapangyarihan. At nakakatakot pang manifestation ng kapangyarihan niya. Tama, lumindol nga lang eh. Parang ang Diyos gumanon sa langit. Diba? Magsumabog nga lang ang mga bulkan eh. Parang dumadagundong na kapangyarihan galing sa langit eh. Gusto yun ang manifestation ng Diyos? Hindi kayang ipeke ng ilaw. Hindi kayang epeke ng galing ng worship leader. Hindi rin kayang epeke ng galing ng pagsasalita ng preacher.
bakit nung panahon nila, grabing manifestation ng Holy Spirit? Totoo ang devotion nila sa Diyos. Totoo ang pagbabasa ng Bible, totoo ang panalangin. Nag-yield talaga sila. Totoo ang paghahanap, totoo ang pagsamba. Uhaw, gutom. Kaya makapangyarihan. Evident. Kaya yung mga tao sa paligid nila namamangha. May bulag, nakakakita. Amen? May mga sakit na gumagaling. Say amen. Say amen. Amen po. Noon, people are looking for evidence. Sa Old Testament, hinanapan nila ng evidence ang Panginoon. Hinahanapan ng evidence si Jesus Christ sa New Testament. Kung ikaw ang Diyos, gumawa ka ng ebidensya. Ano yung proof na ikaw ay Diyos? Para maniwala kami. Ganun eh. Ngayon, hanapin mo. Tingin ka sa akin. Huwag mo kong hanapan ng ebidensya na totoo ang Diyos. Ikaw, ngayon, hanapin mo. Tingnan mo yung evidence ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At mismo ikaw masasabi mo, totoo ang Diyos. Say amen. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, evidence yan ng kapangyarihan ng Diyos. Say amen. Ano pa? Nakita niyo po, ang early church sa panahon nila, grabe. Dahil sa outpouring ng Holy Spirit, eto pa nangyari. They had love and compassion for others. Napuno sila ng pag-ibig at concern sa bawat isa. Why? All believers were together and had everything in common. Pag binasa mo yung mga naunang verses, anong ginagawa nila? Tingin. Hindi po hypothetical yung ginawa nila eh. Ang ginawa po nila, they sell their property, they sell their possessions. Pagkatapos yung pinagbentahan, ibinibigay po nila sa nangangailangan. Hanggang sa dumating yung punto, all believers were together and they had everything in common. So walang, eto, mayaman to, eto, mahirap to. They had everything in common. Ibig sabihin, kung anong meron ako, meron ka. Kung wala ka, bibigyan ka namin. Biruin mo, grabing generosity at grabing pananampalataya sa Diyos. Umabot doon sa puntong, benta ko kaya yung sasakyan ko, ibigay ko sa church. Kaya ba natin yun? Benta ko kaya yung bahay ko, ibigay ko sa church. Diyos ko, saan ako titira? Diba? Pero nandun na sila sa ganung punto. Grabe sila! Diba? Say amen. Biruin mo, yung love nila for one another, sukdulan. Yung tiwala nila sa Panginoon, sukdulan to the point, binibenta nila. Para sa kapatiran, para sa pag-ibig nila sa bawat isa. Diyan ka? Kaya yung samahan nila, it goes beyond gathering. Yung samahan nila, it is already shared life. Amen? Ano sabi ng John 13:35? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Tingnan mo yung katabi mo. Kiss mo nga. Joke lang. Wag. Mahal mo ba yung katabi mo? Kung yung tao sa labas papasok ng church, yung love ba natin sa bawat isa makaka-attract sa kanila? May concern ka ba doon sa katabi mo? May concern ka ba sa akin? May concern ba ako sa inyo? Say amen. By this, everyone will know that you are my disciples. This is our witness to the world. Yan ang witness natin sa mundo. Pag nagmamahalan tayo, yan ang witness natin sa labas. Pero kung malaman sa labas, walang nagmamahalan dito sa loob. Hindi sila magkakapatid, hindi sila magkakapamilya. Anong witness natin sa mundo?
Say amen. Say amen. Walang, bahala ka sa buhay mo yan eh. Walang ganun. No one is left unseen. No one is unheard. No one is unsupported. Dapat merong love and compassion for one another. Hindi yan pinipeki. Alam mo, ang love and compassion, bunga ng banal na Espiritu Santo pa rin. Eh, yung ibenta mo yung kotse mo, hindi ko pwedeng idikta sa'yo eh. Gawa ng Holy Spirit yan eh. Sana Lord, mangusap kay Mark. Sana Lord, mangusap kay Kuya Kaloy. Diba? Siguro pag narinig mo, Mark, ibenta mo yung sasakyan mo. Lord, ikaw ba yan? Diba? Hindi tao ang magdidikte eh. Ang Diyos. Diba? Ang hirap. Pero si Lord ang gumagawa. Say amen. Say amen. Nakita niyo po? I-recap ko lang ulit. Ano nangyari sa kanila pagkaraan ng outpouring ng Holy Spirit? Tapos na ako, samahan ako ng banda. After ng outpouring ng Holy Spirit, look at me, church. After the outpouring of the Holy Spirit, they become devoted to God's Word. They have strong and genuine fellowship. They have intense and consistent prayer. Amen? They remember Christ. They have love and compassion for one another. Amen? Yun ang nangyari sa kanila. Alam niyo nangyari? Acts 2:47. This is what happened to them. Nagkaroon sila ng spiritual at numerical growth. Church, hindi ako at ikaw ang magpapalago ng simbahan. Ang magpapalago ay ang Diyos, gawa ng banal na Espiritu Santo. Why? Let's all read. And the Lord, 1, 2, 3, go. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Recap ko lang Ano ang bunga ng Holy Spirit sa kanila? Naging devoted sila sa Panginoon. Sino ang nagdadagdag sa kanila, sa bilang nila? Tingin sa akin. Who added to their numbers? Who added to their numbers? Si Lord. The Lord added to their numbers. Hindi sinabing the apostles added to their numbers. No, the church added to their numbers. No, it is the Lord who added to their numbers. Malinaw. Sino nagdadagdag? Si Lord, ang Panginoon. Say amen. 1 Corinthians 3:6. I planted the seed, apostles watered it, but God has been making it grow. Sino nagpapalago? Ang Diyos. Heart truth. Ba't natin kailangan ng Holy Spirit? Hindi natin kaya. Nang wala ang Holy Spirit, hindi nga natin kaya mag-fellowship ng masaya kung walang Holy Spirit. Hindi natin kaya magpatuloy, magbasa ng salita ng Diyos nang walang Holy Spirit. Hindi natin kaya manalangin nang walang Holy Spirit. Hindi mo kaya magmahal nang walang Holy Spirit. At lalong hindi natin kayang magpalago ng simbahan nang wala ang Holy Spirit. Heart truth. Nakalimutan natin kung papaano mag-operate ang church. Heart truth. Nakalimutan natin paano gumagana ang simbahan. Akala natin church, tayo ang magdadagdag. Akala natin tayo magpapatakbo. Pero ang Diyos pala ang nagpapalago. Say amen. Anong ginawa nila? They don't chase numbers, church, but they pursue faithfulness. Hindi nila hinabol ang bilang. Ay, gusto naming dumami. Gusto naming dumami. Gusto naming dumami. Ang daling maghakot ng tao sa labas. Sabihin lang natin may libreng bigas. Pupunta na lahat dito yan. Bakit hindi natin ginagawa yun? Nagmumukha silang patay gutom
Pero kailangan natin ang gawa ng banal na Espiritu Santo. Bakit sila pupunta ng church? Dahil sa Holy Spirit. Anong part natin? Wala. Ang part natin, maging faithful sa Panginoon. Maging faithful sa prayer, maging faithful sa devotion, maging faithful sa fellowship. That's all we will do. And the Lord added to their numbers daily. Day by day, dinadagdagan sila ng Diyos. Bakit? Faithful sila. To the point, Lord, lahat ng akin sa'yo na. Lord, walang akin. Para sa church yan. This is all yours. Use me, gamitin mo ako. Ganon. Kaya ba nila yun nang sila lang? Hindi. That is the work of the Holy Spirit. Tingin sa akin. Kapag tama ang puso ng church, ang Diyos ang bahala sa growth. Kapag tama ang puso mo sa Panginoon, ang Diyos ang mag-i-increase sa'yo. Say amen. Hindi mo kailangang ipilit yan eh. Hindi mo kailangang dayain yung increase. Anong ginawa nila? Hinahabol nila yung faithfulness. Tapos increase ang binibigay ng Diyos sa kanila. Amen? Say amen. Anong gagawin natin? Ang simple lang po nito. Pero ito, pag ginawa po ninyo, magiging habit nyo. Susunod, lifestyle na. Susunod, buhay nyo na. Darating ang panahon, masasaktan kita. Magkakasakitan tayo. Darating ang panahon, hindi tayo magkakasundo-sundo. Pero kung grounded tayo sa salita ng Panginoon at meron tayong banal na Espiritu Santo, kahit anong mangyari, walang bibitaw sa atin. Amen? Say amen. Amen? Church, hindi po namin to activity para po yan sa inyo lahat. Mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Mauhaw tayo sa banal na Espiritu Santo. Let's yield to the Holy Spirit. Naranasan mo ang Diyos sa buhay mo. Asamin mo ulit. I-desire mo ulit. Hindi naman peke ang Diyos eh. Totoo ang Diyos. God is true. Amen? January 3 po, umakyat po kami ng Prayer Mountain. Wala po akong wala akong dalang plano. Wala akong dalang agenda. Ang dala ko po, tanong at bigat sa puso para sa church. While I'm inside the prayer cell, nasa loob na po ako ng prayer cell, God asked me this. Ang tanong ng Panginoon sa akin, biruin mo, ang tagal ko dun sa prayer cell, tatanungin ako ni Lord, what's your plan for the church? What's my plan? O what's your plan for the church? Ay, napaisip po ako. Sa aking isipan, Lord, marami akong pwedeng ilatag. Pwede ako maglatag ng schedule, pwede ako maglatag ng vision, ng target. But you know, ang sabi ko sa Panginoon, ang ending, Lord, ang dami kong plano, ang dami kong gustong mangyari. Pero Lord, ang gusto ko, yung plano mo. Yun ang sabi ko sa Diyos. To make it short, God is asking me, what's my plan? Pero sabi ko, Lord, kaya nga ako nandito, inatanong ko yung plano mo. Anong plano natin? Pero bumaba po ako ng prayer mountain. Wala akong sagot sa Diyos. Wala. Ang binigay niya lang sa aking word, Acts chapter 2. Alam nila yan. Yun ang word na binigay sa akin ng Diyos, Acts chapter 2. Pinag-aralan ko, ipinagpe-pray ko po. Dinediscern ko. Until 2 weeks passed, dumaan ng 2 linggo, 3. Ngayon ko lang naintindihan. At ito po yung tinuturo ko sa inyo. Gusto ng Diyos palaguin ng church. Pero ito ang sekreto. Hindi ko yung plano. Plano ni Lord. Nak, ibato mo sa kanila. Yan ang magpapalago sa inyo. Say amen. Say amen. Amen. Na-realize ko,
Hindi pala ako tinatanong ni Lord kung anong plano ko. Ang tinatanong ng Panginoon, anak, ready ka ba sumunod sa plano ko? Ito po ang Rema word sa akin. Labas natin. Basahin po natin sabay-sabay. Ang simbahan, hindi naitayo sa plano ng tao. Ang simbahan ay naitayo sa direksyon ng Diyos. Ang church, hindi po produkto ng katalinuhan ng tao. Kahit gaano katalino mag-lead ng church, hindi produkto ng katalinuhan ng tao ang church. Hindi produkto ng strategy, hindi produkto ng magagandang ideya po natin, ng magagaling po nating leaders. No! Ang church po isinilang sa puso ng Diyos. Likewise, tingin sa akin, ganun din sa buhay. Tingin. Hindi kailangan ni Lord ang plano mo. Ang tanong ng Diyos sa iyo ngayon, handa ka bang sumunod sa plano ko? Maraming plano ang tao eh. Magaling tayong magplano. May timeline tayo, may target tayo, may sistema. Pero nagiging mapanganib kapag ang plano natin ay nauna sa panalangin. Mapanganib kapag ang decision mo, ang bawat decision mo ay hindi mo tinatanong sa Diyos. Nagiging mapanganib kapag gagana ba to? Imbes na ang tanong natin sa Panginoon, Lord, kalooban mo ba to? Pwede tayo magplano. Look at me. Pwede kang magplano. Pero ang direksyon dapat galing sa Panginoon. Ang direksyon ni Lord hindi popular. Ang direksyon ng Diyos hindi madali. Pero palaging tama. Amen? Kaya hindi tayo mabubuhay ayon sa plano natin. Mabubuhay tayo ayon sa direksyon ng Diyos sa ating buhay. Say amen. This is about the leading of the Holy Spirit. Pag nililid ka ng Holy Spirit, naku. Say amen. Gaya ng Acts Church, wala silang blueprint, wala silang resources, wala silang social media. Anong meron sila? Tanong niyo sa akin. Ano? Meron silang malinaw na direksyon mula sa Diyos. Amen? Say amen. Tapusin na natin. Tatapusin na po natin. So malinaw, church. Today is it's our anointing service. Di ko po kayo pipilitin. But if you're yielding to God, kung pakiramdam mo, nawawala na yung gutom mo sa salita ng Diyos, you can come forward. Kung pakiramdam mo nanghihina ka, you can come forward. Kung pakiramdam mo tuyo ang pananampalataya mo, you can come forward. Gusto mong mabuhay muli sa Panginoon, gusto mong mabuhay ulit yung apoy sa Diyos, you can come forward. If you wanted to accept Christ as your Lord and Savior, wanna try it now. Pastora, gusto kong subukan. Gusto kong maayos yung buhay ko. You can come forward. That's an invitation. And this call is for you. Hindi aksidente na ririto ka ngayon. Hindi aksidente na napapakinggan mo yung mensahe ng Panginoon. Ito po ay para sa uhaw. Ito po ay para dun sa mga gutom. Anong instruction natin bago kayo tumayo? Examine your heart. Pag sinara mo yung mata mo, examine your heart. Sabi ng Psalms 139, Search me, O God. Lord, siyasatin mo ko. Know my heart. Lord, nilalapit ko yung puso ko sa iyo. Kung may kasalanan ako, linisin mo ko, Panginoon. Kung may sama ako ng loob, Lord, pinapalaya ako na. Search me. Examine. Examine your heart. Ano pa? Surrender control.
Ang Holy Spirit hindi pumipilit. Ang Holy Spirit tinatanggap. Pag tinanggap mo si Holy Spirit na bahala sa'yo eh. Gusto mong gumaling? Come forward. Gusto mong maayos ng pamilya? Come forward. Pangatlo, release your faith. Release. Hindi po ako magpapagaling. Wala po akong kapangyarihan. Pero pag nag-release ka ng faith, hindi ka magre-release ng faith sa akin. Magre-release ka ng faith sa Diyos. Sa Lord. Amen? Lalapit ka dahil naniniwala ka. You release it. Because without faith, it is impossible to please God. Imposible. Meron ka mahal sa buhay na gusto mong ipag-pray. Kagaya ng centurion, may sakit yung anak niya. Anong dala niya pa uwi? Salita ng Diyos. Lord, bitawan mo lang sa akin. Alam ko, pag binitawan ko sa pamilya ko, may kapangyarihan. Amen. Say amen. Tatayo po tayo lahat. Huraba, sikara, baba, 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 baba. Oh, raraira, basikara, baba, halala, ira, antala, ira, baba, baba, baba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, haraba, sikara, baba, halala, ira, antala, ira, basikara, baba. Come on, open your heart to God. Yield to the Holy Spirit. Oh Diyos iyong dinggin, aming panalangin. Oh, hallelujah. Ang puso kong ito laging laan sa iyo. Bigyan mo ng pananakot, Lord. Ginawa ng puso ay kanuman. Hurabasi karabababababa. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Irabasi karabababababa. Praise our God. Oh, hurabasi karababababa. Sikarababababa. Haraba sikarabababababababa. Harababa sikarabababababa. Nais
If you wanted to receive the Holy Spirit today, at the count of 3, you will come forward. Kung gusto mong gumaling, punta ka sa harapan. Kung gusto mong tanggapin ng Diyos, pumunta ka sa harapan. Gusto mong mag-apoy ka muli sa Panginoon, pumunta ka sa harapan. Kung gusto mong mabago ang buhay, lumapit sa Diyos. 1, 2, 3. Come on. Yield to the Holy Spirit. Come to Jesus. Lord, let there be hunger. Let there be thirst in this place. Come on, come on, come on. Come forward, come forward. Yield to the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to work in your lives. Huwag kang mahiya. Huwag mong ikahiya ang Panginoon. It is just between you and God. Walang iba nakakakita niyan. Pagsuko mo sa Panginoon, ikaw lang at ang Diyos. I want you to raise your hands to God. Sige. Yung pagtataas mo ng kamay, yan ay tanda ng pagsuko sa Panginoon. Yan ay pagsuko sa Diyos. While all eyes are closed, let's pray, Lord. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you in this place. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Let your power manifest in this place, Lord God. Oh, come on, church, yield. Lapit sa Diyos. Lapit sa Panginoon.